Magandang umaga po sa inyo lahat and welcome to our first Kapihan sa Davao for the month of September. September. Akala ko August. September na. September na. 9 months. Third month So, countdown to Christmas. I'd like to thank SMCT Davao for hosting Kapihan Davao Press Kapihan sa Davao. We'd also to thank Krispy Kreme for the delicious donuts and coffee. Just for this morning, we have 3 sets of topics. We have from the TESDA 2024 Philippine National Skills Competition. I think may champion pa tayo na they will be I think bago lang na sagawa, no? Then we have from the launching of DSWD's Pag-abot program. Then to promote the Philippine National Volunteers Service Coordinating Agencies Bayanihan Media Awards, we have our Regional Director for PIO 11, Sir Rene Carbayas. Then we have si Ma'am Emma Marie Mantol, Social Officer 2, Pag-abot Focal, DSWD 11. Then we have our Assistant Regional Director of TESDA 11, Engineer Richard Amparo. Then we have Roy June Padeco, I think champion ko siya sa Philippine Davao Regional Competitor sa Philippine National Skills Competition. We'll be talking about ano yung napanalunan ni Sir Roy. To start our press conference, we'd like to get the opening statement. We'll start siguro with Sir Rene. Okay, so magandang umaga po sa lahat and thank you for coming today for this another episode ng Kapihan sa SM with our PIA and our media partners. So for today, I'm just here to promote our media awards that we will hope that our media partners can really send nominees para sa ating second year ng Bayanihan Media Awards. Magandang umaga din. Okay, Ma'am Emma. Pag-abot, nagtanong si Armando ano daw itong pag-abot. Pag-abot. May buntag sa tanan o Tagalog po, sir? Apo. So, ako dirwag Bisaya, sir. Okay po. So, pag-abot program or paano nga ba siya, sir? Kasi sa Tagalog, pag-abot is actually reaching out. Ang meaning po is to reach out. Pero sa Bisaya, sir, pag-abot. Pag-abot. So, medyo tricky siya. So, saan siya? Bisaya o ano? Tagalog magiging siya, sir. Pag-abot program. Ang meaning is reach out. So, it's signed by our President last January 18, 2024. So, bago pa lang siya na-launch jud nga program at ang focus niya is mga children, individuals, and families in street situations. So, nag-pilot test siya last year. Moto, after the pilot testing last year, gi-launch na gyud sa DSWD this year. So, muna siya ang pag-abot program, sir. Okay. Then we have for Engineer Richard Amparo and Roy from TESDA. May buntag sa tanan diri sa atong programa sa Kapihan sa Davao diri sa SM from TESDA 11 team aniya kami diri para maghatag og maayong balita with regards to the recently concluded na Philippine National Skills Competition. Maayong buntag sa tanan og salamat sa invitation nga naabot to diri first time. Then para maabot na ako ang kaagi sa nilabay na competition sa TESDA dito sa Manila. So, privilege ni nga nakaabot ko diri. Okay, I would like to ask a question to Roy and Sir Engineer. Also, champion for, I think, isa sa parang nanalo sa recently concluded na Philippine National Skills. For Roy, Sir Richard, ano yung napanalunan ano ba achievements na ating region? Yes, we are happy to announce of course, we would like also to recognize ang amuang regional director RD Ashari Banco and the whole team of TESDA. So gitawag naman ni TESDA Aguila team.
we have competed no just recently sa atuang Philippine National Skills Competition. Actually, this is an annual competition kay mandato man ni sa TESDA na i-promote nato ang mga technical vocational no kung kinsa tong mga graduates and even young industry workers para ipakita ang ilang kahanas, ang ilang kalidad sa pagsamatag skills. And just recently, this 2024, we are happy to announce na for the first time, ang Region 11, no? Kita ang emerge as the overall champion. First time ni siya since 1994 na na-create ang TESDA. Roy? So, ako walang po share sa inyo nga kanang first time tama tong game ni Sir Richard nga first time yun nga nausab or nahitabo og balik nga nag-champion ang Region 11 sa overall. So sa ako apod nga part as competitor nga ipaningkamutan jud pud nako nga makuha nako ang gold. So tanan nga posible nga kanang mas mo improve pa sa ako o kani mo gud ako ang ginapagbuhat is gi-represent mo gud ako ang skills nga ako ang giapilan og para diri sa Davao nga bisan ingana lang TESDA pero dili na to sensono na kay tungod ako kay opportunity ang maabot sa imo ha dili na siya basta-basta nga kuan. So sa ako nga part gipanikamutan ako nga maabot na ako na siya nga goal o kato nag-champion to. Kasi yung goal sa skills sa Information network cabling, so base siya sa kuan server sa data center kana. Oh, I see. How many goals did, because overall champion maganda ang Davao region, how many goals, how many silvers? By the way, sir, no, ang gold na nakuha sa Region 11, 5 golds, no. So napod tay silver o napod tay bronze. So ang ato ang silvers we have 3 and bronze duha. So nilamang ta sa other regions like mga big regions kay sila na medyo nalupig nato sila in terms of medals. So muna nga nag-overall champion ka. And by the way, no, we are showcasing not only on the IT but also in terms of construction, tourism, no, na naapod kay mga kita-kita dito. Even katong sa mga emerging skills, no. So naapod ka dito. Actually, there are about 25 skills areas and compete sa recently concluded PNAC. Just to inform everyone, we are also preparing by next year kay kita ang host sa Philippines sa ASEAN World Skills Competition. Dili kit pagabuhaton, no. Hopefully dito hapon sa World Trade Center. So katong mga nidaog sila karon ang mo represent, no, of the country para sa tuwang ASEAN Skills Competition. So pareha ni June. So 5 ni sila kabuok, no, nag-gold po ta, no, inform naman po nako aside sa IT network cabling, nag-gold po ta sa cabinet making, no. Nag-gold po ta sa plumbing and heating. Nag-gold po ta sa kini sa babasa cabinet making, plumbing and heating, sa refrigeration and air conditioning o kanang automotive. So 5 ni kabuok, no. Tapos ang ato ang mga silver medals katong sa hairdressing, beauty therapy o isa sa graphic design. Nya ang ato ang bronze dito sa kuan kining mechatronics, no, o katong carpentry. So a total of 10 medals, no, ang ato ang nakabot dito sa World Trade Center. Okay, thank you. Before we go to Rene, una-una, itong abot program, ano to siya, anong form of assistance given to state dwellers? Street families, street children, and street individuals. So, ina-address ng ating gobyerno yung homelessness, lalo na yung mga maraming tao na nasa Manila na nandun na nakatira sa lansangan. So,
ang ginagawa natin sa 24/7 po, round the clock po, na may mga social workers, may sasakyan ng DSWD na umiikot sa buong Metro Manila, kasama na po ang Bulacan. So, pag naikot sila doon, pag nakita na nasa lansangan yung bata, kakausapin yung bata, o yung magulang, o sino pa ba yung nandun sa lansangan, tinatanong sila kung gusto nila magpa-rescue. So, kung willing sila magpa-rescue, dinadala po sila natin sa sasakyan natin, at doon sila magstay sa testing center, sa Pogo Hub. Actually, Pogo Hub siya before na yung nag-institutionalize itong pag-abot program sa Secretary Rex Gatchalian. Kinausap na yung Pogo Hub, no, na gamitin yung facility. So, nandun sa ngayon, ang mga na-rescue na mga families, individuals, doon sa passing center natin sa Pogo Hub. So, they're given at least 3 months doon na magstay, while at the same time, para saan ba sila pupunta. Kung may family sila, pinapauwi sila sa probinsya. So, pagdating dito sa probinsya, so basically nandiyan na yung transport assistance, tamasahan nila pa ulit, tapos meron din allowance. Tapos pagdating dito sa province, kami na po sa region ang magbibigay noong livelihood assistance na maximum of 80,000. Tapos meron tayong employment din assistance, meron tayong psychosocial support assistance. Ayun po. So, tinutulungan natin na pagbalik nila dito, pag-reintegrate nila, galing Manila, pag-reintegrate nila dito, makabalik sila sa normal, no? At meron din pang rental subsidy na 78,000 in 1 year po. So, yun po yung packages. So, look at that dito sa Davao from Manila. Meron na po silang na-endorse. Meron na po tayong limang families na na-endorse this year. So, sa Davao. yes po, galing silang Manila, and then for many reasons na may human trafficking sila doon, or nawalan sila ng trabaho kasagsagan ng COVID, or na sila, maraming reasons na napunta sila doon, na-rescue sila, sa awa ng Diyos ay nakabalik sila dito sa atin kasi na-trace din natin yung family nila, na-welcome sila sa family nila. So this year, from Manila to bawat regions pa lang yung kanilang ating pinaprocess, pero hopefully by next year, mag-full blast na po siya, bababa na dito sa atin mismo yung pag-rescue po. Okay, what is this Bahamian Media Awards? How can we nominate? Pwede ba nomination? Sino po yung qualified na manalo sa? Yeah, unang-una, maraming salamat sa ating mga media partners who are here present. Alam ko, ang daming mga ganap dito sa Davao that you're supposed to be covering today. So, while we are promoting the programs of our government agencies and the successes of our individuals competing in the national sense, at this time, we would also like to give due recognition to our media partners, our media friends who is really covering, especially po, this Bayanihan Media Awards. The Bayanihan Media Awards is intended for media practitioners who promotes volunteerism, in the sense na paano yung naging contribution ng isang nag-volunteer to national development and international cooperation. So at this time, meron pong mga kategorya, and we are inviting our media partners here in Davao City na sana meron po tayong manominate o baka pwede tayong makahanap at tumulong po na nominate at maproseso yung mga requirements ng ating media partners para sa award na ito. This started in 2002, just last year. Bago lang po siya. And then this is the second year for the Bayanihan Media Awards, and there are at least 4 categories ng competition. We have the category for Best Volunteerism Reporting for the print media, in print media. So pwede siya for individual and a print organization. And then we have the Best Volunteerism Reporting in television. Again, it's also for individual and TV program. And the third one is the Best Volunteerism Reporting in radio. So again, it's also for individual and radio program. And the last is the category for the Best Volunteerism Reporting in online media. So again, dalawang subcategory din siya. It's for individual and online media organization. So
partners po natin dito ang selected state universities and colleges. Sila yung katuwang natin, and also some HEIs na katuwang po namin sa paghahanap at pagpaproseso ng mga possible nominees po sa ating mga media. But again, sa ating mga media friends, if you have materials or documentation or programs na ginawa ninyo to promote really volunteerism, no, sa inyong mga respective media outlets and platforms, we would appreciate na if you could submit your nominations. September 20 po ang deadline. Nag-launch po ito noong August 9 actually. August 9 nag-launch siya in Manila. Ang role po ng PIA basically is to facilitate lang po yung pag-process ng mga nominees natin with our media partners. So si PIA kasi ang chair sa National Selection Committee, and sa regional level, we the PIA would also facilitate. Katuwang namin ang State University. Dito po sa Davao, for example, si University of Southeastern Philippines yung magiging partner natin. Kasama din po natin si NEDA and si DPWH, and then kasama din natin yung Ayala Foundation Incorporated. Pero mostly po sa national. So we hope po na ang ating mga media friends can be interested o maging interesado po sa pag-submit ng mga nominees po natin para sa award na ito. The context is yung volunteerism, yung hindi po ito yung a media practitioner who engages in volunteer work. So hindi po siya ito So pwede po kayo, halimbawa if you are engaging with volunteering work, pwede po rin po kayo mag-submit ng inyong nomination para sa regular na search for outstanding volunteers, SOV, which is also handled by the PNVSCA. But for the Bayanihan Media Awards, ito po yung media practitioners who are promoting volunteerism sa kanilang mga platforms. Whether stories, if they have stories, feature stories, if they have talk shows or they have content na sa social media or vlogs, etc. Basta nakapag-register po kayo dito, then you are qualified po para sa pagiging nominees po for the Bayanihan Media Awards. For now po, yan po muna ang information. If you have any questions po, we welcome. Thank you. Okay, Amanda, may question. Kay Ma'am Monte. Ma'am, question lang po, Ma'am. Kaning pag-abot na program, dili ba siya before katong gitawag nga nga balik probinsya, balik pag-asa program? Dili siya, sir. Kay katong balik probinsya bagong pag-asa program, that was DP2 siya, sir, no? DP2, bali na face out na to siya, sir. Na face out na to, kay katong nga program was a response for during COVID. Kung nakalungkon ka, sir, na idaghang mga bus dito sa Manila, kay ang awadaan nagtrabaho ang mga tao dito during COVID, nato sila gitabangan na to na maka-reintegrate dire kay nawadaan sila trabaho dito, niya mo to nga kanang wala na sila tambayo dito kanang renta sa balay, nga wala na sila din nagisod sa silang life dito, so nahuli na sila. So kato sila, sir, nakauli na to diri, sir, pero ang atong program dili focus sa ilaha, kay kami siya focus kita sa mga naa sa lansangan. Kinsa tong naa sa lansangan? So we could say may mga mga individuals na na mentally challenge, no? Napay mga tigulang abandoned na mga bata nga mga saag nga unsa ba wala na ginikanan or family nga wala gid sila tarong income or even indigenous peoples po. So focus ta sa ilaha kay katong mga during COVID respond na nato sila through DP2 po. So ang pag-abot, ma'am, is focus po sa mga naa sa mga kadalanan po diri sa atong local. Basta ang atong yung concern na gihilaw nilang balay ang lansangan. Homelessness gid siya, sir. To-respond na to ang homelessness. So apil po unsa ang mechanism ani, ma'am, no, kay murag kani kan basta ang gingon is katong nangatulog na diha sa yes, sir. sa mga kadalanan. How about kanang uban pod no nga murag
For example, kay mga badyaw, apil po ba sila ani sa pag-abot? Maugid sir, murag na-target din nato sila sir kay kanang ato manggong isubayon kung unsa ang pwede natong ihatag sa ilang nga programa para nga dili na sila magstay sa kanang lansangan, no? Di nato dili pud pa mahimo kayon nga ideal pud kayo nga perfectly nga kung naana ning pag-abot malimpyo na gid ang lansangan di pud ta kayo ana. So kay una sa tanan lain mo gud ang circumstances nga nung naa ang usa ka tawo sa lansangan, no? Usahay ka nang gisalikwa na siya sa iyang pamilya, ano no, wala na itabang niya, ano. So naagid nang gitawag nato sa nga kanang assessment or social preparation atong ginadto gid sila balik-balik sa disability sa lansangan ginapangutana asa imong pamilya pwede ba ka muli sa inyong balay ato ang imong balay dito basig dawaton kanila ulit kanila diha. So naagi gitawag nga proseso dili lang ta basta-basta kaon na mo dito sa diha dado na mo dito dili na siya sir kaya naapod ang gitawag nga monitoring katagaan mo nato sila 80 mil maximum sa livelihood kung kaya no maximum na siya sir sa individual nga ihatag 80 mil so nagid ang monitoring nato sa ilaha sir. So, aside sa katong pagpauli, kung muuli sila silahang, kunwari, gikan sila sa bukid, Opo sir. or gikan sa silang probinsya, tagaan sila 80,000 para muuli lang. Dili sir, lahi na siya sir. Kanang imong ganyan, transportation na siya, relocation, assistance, lahi itong travel, and going back to the, kung asa sa lagitan. Pag-abot nila dito na itong mga assistance. So, katong livelihood, katong transitory shelter assistance or rental subsidy, sir. So, ang kulang sa good, ato sang hibayon, may isang hilongdan nga nang naaka din. Isa ang hiloon, isa ang itabang sa disability, kasi itabang sa gobyerno para unta, dili nakabili magpuyo. Sir, no? Yes, kung saan assurance na to, ma'am, no? Since nagsugod pa man so Yes po. napagita sa trial and error stage pa, no? Kung saan assurance, ma'am, na ma-monitor na to sila nga, di na dyan sila mobalik sa mga kalsada para di na matulog? Wala ka makayong perfectly, pero ang Davao City Social Welfare Department po is very, nag-monitor sila sa mga nasa lansangan. In fact, naghahatagan silang pagkaon. Naghatag sila pagkaon din. So, naamay mga ibaba nga assistance sa ilaha. So, pero dili na siguro napaka-comprehensive nga inani tagaan yung panginabuhian nga kanang i-monitor nagtuon na din mo dito sa balay, monitor na din mo namo nga kanang close na monitor para ma-kongid nga kanang matabangan gid sila, no? Kay kasama na di ang psychosocial support nga ma-kongid nga basic economic lang ang hinungdan nga naa sila diha. Pero besides diha, so kung dili economic, napod na, wapat kabalo sa pay mga problema. Let's say, kung problema sa panghuna-huna, murag medyo, napod na siya nga concern, sir. How about those, katong, I'm sorry for the correct term, but kanina gid ako maingon mentally challenged na mga persons because magdaghan kay na sila maglatagaw diri sa dalan ni. Unsa una to na under paghihapon ba na sa pag-abot program? Gi-appeal siya sa programa, sir, actually. Kay naman gyapon sa street. Oo. Maupod na siya ang concern karon kung sila, of course, asa sila dapat ibutang is kanang sa facility, safe facility na pwede sila dadaan. Pero ang pangutana, kung andam na ba kita, ang DOH, ang kuan, So, tungkol kinupay pagsugod, wala pa takabalo sa pay mga arising concerns. Pero, we take into action, kasi gawin mo sa national. So, una, naging sila processing center para dito nila i-process. So, wala na siya, naging siya exclusive na center na at anong mga homeless sa nasa lansangan, dito nila dadpon, dito nila sugdan o assess. How about sa local, ma'am, or sa region? Sa ato karon, so wala pa tayo nana pang kanang kuan, wala pa ta kay receiving and pamaguta karon. Gibawat sa nato ilang mga endorsement. So pero next year mo pa isa sa challenge siguro kay wag di pa man pud mo extend kay wag pa man pud na sulat na sa guidelines. Pero mo na siya sir.
So far wala pa ta implementation ani. Nagsugod na pa, sir. Nagsugod na, Nagsugod na pa. Pero wala pa saktong guidelines kung unsa ni siya kung Naano pa yung guidelines, sir, MC7, Memorandum Circular number 7. Katong gingon lang natin nilo nga para next year, wala pa tayo ingon ana pa nga dire-diretso nga mao na itong daton. Diri sa tapos karon sa this year sa paghatag sa intervention sa katong mga niabot, katong mga rescue. nag-abot pa lang gikan sa Metro Manila. Apo, katong mga rescue, diha lang sa kakaron na makafocus. Pero sa local wala pa. Wala pa sa local, sa local. Pero tungod kay nag-hire naman nagdugang, nag-hire nagdugang social welfare officer, PDO2, etc. It's actually, na siya, na mag-spread yun ang program. O seryoso si Secretary Rex Gatchalian kasi yahan nga program na siya ang DSWD Secretary. In fact, siya din ang nagdala ng program. So, sa ating Facebook page, natay DSWD Pag-abot Program. Kung gusto niyo information pag very comprehensive, nasa Facebook page, DSWD Pag-abot Program. Natanong dito, sir. Last question na naman, Yes, for this, kaning mga homeless good na mga mentally challenged, nana ba tayo, cooperation or sa tawagan na? Sige lang. Basta cooperation with the Department of Health. Interagency, sir. Part ang DOH ining implementation. Pero kana siya, sir, murag mag-build pataan mag-network good. Kaya napanggay pagsugod. So, naapata diha sa kanang creation, no? Pag-create sa mga interagencies. In fact, last week, mo pa lang may nag-start o kaning kuan sa mga LGUs na to. Sa Davao Region, asa man ang mga cities na to. So, Mati City sa Oriental, sa Tagum City sa Davao del Norte, Bigo City sa Davao del Sur, Davao City sa Davao, Bigo City and then Davao del Sur and then, Davao City and then Sanal. So, panabo pa, napay panabo. So, sila ang atong i-focus kay naadiya kasagaran ang daghang mga homeless people. Thank you, ma'am. Okay po. Giselle. Good morning po sa lahat. Jaisal po sa GFA Super Radio Davao. Kay Ma'am Elna, galing mag-launch na or maabot sa Davao City kaning pag-abot program. Lauman ba doon ay imuntar na hub sa mga ma-rescue po? Kanang hub, ma'am, di po katubag ma'am kaya nga to anong DSWD Regional Office ang reside kung sa'y buhatong aksyon. Kay ito yung kag-hub, it's actually really a space, no? Nga dadyo ng mga homeless, atong mga clients. So, sorry karon ma'am, dili sa katubag ma'am ha, for that kasi wala pa man po ni anay yung pangakanang concrete mandate ba nga naamag panigitag-hub. Pero ang target, ma'am, sa this year, masugda na mo ang programa din. Nagsugod na ta this year, ma'am. Nagsugod na ta this year. In fact, daghan na rescue sa Manila. Namin nagtutulog dito ang DSWD, ma'am, sa mga lansangan. Namin 24/7 social workers together with police and human rights lawyer. So, dili siya ka ng pag-rescue nga dahas. Dili siya kanang pasakitan sila, dili ma'am, na ang gitawag na human rights respect, no? So, kana sila man pag-rescue, dinadala sila sa center na to dito sa Katangitan na Togo Hub, sample lang ma'am, processing center, and then sa Chatan na ma-reintegrate na sila sa mga regions. Pero dili sa Davao, wala pa ng kanang center good ma'am. So, siguro, as time goes by, kaya mapanaging pagsugod ini, makita din siguro ninyo ang progress, masubay ninyo ang progress, nga programa ma'am. Sa monitoring sa DSWD 11, ang problema bagi hapon yung kining or dagal bagi hapon yung kining naa sa mga kalsada. Sa atong pagtutok sa syudad, naagid hapon, di ba ma'am? Naman sila. Mga bata nga nagsimpaglulo sa lansangan, no? Mga mentally challenge, no? Di ko sure kayo sa mga families naman, napansin mga families na nasa street, sir. Nakaliya sa Crossing Matina, Nasa crossing Matina. sa bridge, everyday. Oo, so wala sila nga po mga target ma'am. Sa maong programa, ma'am, sa dakong tabang tungod aning maong programa, mukunhod ba ang kining mga ana-ana lang sa kalsada? Mauna pangundo sa itong gobyerno nga ma-respond sila tanan
Pero wala tayo, ma-respond sila tanan, matagaan sila o katong mga dimension ako ng mga packages, livelihood, employment, psychosocial support, ana ma'am no, o guban pa, daghan man tag pwede matap sa disability nga resources. Pero inubanan sa mga kanang-kanunay nga pag-monitor, ana ma'am, pero does not mean na amo na ang tubag sa tanan kay di man ta nanong mga badya magbalik-balik na sa lansangan di pa katubag hangtod karon. It's the same throughout the country, no? It becomes their traditional culture ba something ano, no? Ana ma'am. Thank you, Ma'am Ana. Yes, po. Kay RD Rene, good morning po, RD. RD, gaano pa kahalaga yung spirit of volunteerism po sa paghahatid ng impormasyon? Iglayin din dito sa tema ng Bayanihan Media Awards po. Well, actually, number one, the Bayanihan spirit or yung sense of volunteerism, nag-image siya sa Filipino values, culture yan siya. So, I guess, lahat tayo na-invite sa ating families, na mostly sa ating mga families, we are reared na to value being concerned no, sa individual, to our fellow men, to our familia, kaya nga medyo malaki-laki talaga ang extended family ng Filipino because of that kind of value, yung concern to our fellow men, whether pamilya siya o hindi. Sometimes, tinuturing natin pamilya yung hindi natin kapamilya nakasama sa bahay. I think importante siya yung spirit of volunteerism sa panahon ngayon. I think it's still relevant. If you ask me na kung relevant pa rin ba siya dun sa panahon ngayon, still this is relevant. There are a lot of things na kailangan pa rin na hindi kaya ng mga institusyon na solusyonan yung problema ng mga issues na ina-address ng ating lipunan. And it takes the whole country, every Filipino, every loving person na tugunan yung issues and concerns na naharap siya every time nakikita niyo yung sitwasyon. So whenever we are able to help, we try to help as much as possible immediately doon sa mga persons na deprived or in distress or na nangangailangan ng tulong. Kasi si Pinoy kasi, pag may sakuna for example, di ba? Pag may narinig lang tayong problema, kumisan nasasabi tayo na nagmamarites lang yan, nakikichismis lang yan. I think yung ganitong information na sinasabi na nagmamarites lang tayo, I think it grows from our values na pagiging concern sa isang tao. Thank you, RD. Kailan po yung Bayanihan Media Awards natin? Saan po yung venue? Sorry po. Actually, September 20 po ang deadline for all media partners na interested na to submit their nominations. You can send it to any PIA office or PIA personnel, or you can submit sa ating partner na state universities and colleges and HEIs. So pwede na rin po, kahit na dito sa amin, direktan nyo na po. And then kung meron po kayong kakilala na gusto nyo i-nominate, inform us na i-nominate natin to siya para ma-proseso din po natin, ma-encourage. I think yung documentation kasi yung challenges, pag-produce ng document, for example, kailangan na may form kasi na kailangan nila accomplish the usual, yung proof of legitimacy na media talaga sila. I guess yung may self-registration ba or may ID or may some sort of registration na media entity po yung nag-nominate o nagsasubmit ng nomination. Tapos yung mga published articles or works or documentaries or na-record nila sa kanilang pag-promote ng volunteerism, whether in local dialect or in English. And then yung reach naman po kung sa online naman siya. Yun po yung basic na hinahanap po natin. Sana meron tayo ngayong year po. Kasi last year, hindi tayo nakapag-nominate. Dahil na rin po siguro sa oras, kaya hindi nakapag-nominate. We hope na at least nakapag-submit tayo ng nominees ngayong year. To Ma'am Enna. Ma'am Enna, you mentioned po kanina na we have 5 families Yes, ma'am. na endorse na sa itong office. Yes, Kasi ma'am. na po na sila diri sa Davao. Yes, ma'am. Unsa ang mga na-mention din mo nga na ay mga assistances. Unsa na ang mga assistances na ang nahatag Ilang sa na ilang? daw. Okay po. So natay lima nag-endorse from Manila, isa taga
na Ata tribe belongs to the Ata tribe siya, taga Paradise Indak. She was a victim of human trafficking. So nung nakabot siya Manila. And then napot tayo ka ng so tulo from Davao City, na from Kalinan, and then one from Matina Crossing. So, kung isa kay murag nagplano siya, silang duha, nagplano mag-abroad, and then wala sila nakapasar sa abroad. Murag ilang documents sila mo-work out, and then muna ko, nag-isod na sila og pangitang trabaho dito. And then naato pa isa from Tagum City, nga nipuyo na sila og sementeryo dito sa Pasay City. Tungod sa kalisod, no, kanang Manila, manggod, wala na kay pambayad sa renta, asa man kapanulong, no? Murag isig kayo ang life dito kung wala kay tarong trabaho, regular nga income. So nagpuyo sila sa kaning sementeryo na na-rescue nato sila, din-rescue sila sa pag-abot program na nakauli na diri na sa Tagum. And then ang usapod from Manay City. From Manay, sorry, hindi Manay, Davao Oriental. So kani sila ma'am, nanani sila sa tuang karon giprocess nato ang ilang ongoing assistance. So kami duha first two na to nga katong taga Davao, nakadawat na sila sa ilang assistance nga 60 pa sa pagkaroon 60,000 sa atong gihatag sa ilang kay what if dili mo work out ang ilang livelihood. Ang ilang livelihood is sari-sari store, parisan business. Nato nga ihatag nato ng additional nga 20,000 nga as time goes by, padayon siya, pero kanang package nga 80, ihatag na sa ilaha, kanang sa livelihood ma'am. And together with katong iba pa, katong tatlo pa, is September na to mga process ang ilang assistance. So, lipat tayo sila nga, na sila masugdan, dili lang sila, ilang akong pamilya. Yes, Ma'am, balikan ako. Kaning na-mention ni mo ma'am na punta employment assistance, psychosocial o kaning rental subsidy, magkuha ba gihapon ni nila ma'am or Yes, ma'am. goods na ang ilahang kaning na sila katong livelihood dili na ba maka-avail? Hinahatag mo ng option. So of course, ang kanina dun sa rental, kung for example, wala sila gipayan, no? So wala sila gipayan. So na-avail ni siya sa katong taga-Kalinan. Kaya wala na sila gipayan. So na sila rental subsidy nga 70 ang kanang 78,000 maximum ato mga rental. And then ang ubang na may balay, so they don't need it, no? Ang katong sa employment assistance ma'am is kung gusto sa beneficiary nga magtrabaho. Kay ang kanang gud niya kay 1,000 lang siya, and then kung diha sila sa balay, diha sila nga manabaho, so diha so kay daling 10,000. So wala ang pwede magkanog ka ng option ma'am nila, wala sila nagpag-option ng mag-employment, ay lang gusto magtrabaho, magtanggid, magtinda-tinda, business with sila. Ilaging gikuha ang livelihood assistance nato. Sa ano man, ang psychosocial na itong kung kinalang nila kanang mag-biyahe for psychosocial counseling, ma'am. Yes ma'am. Sa date po, kano sa sila nag-abot og Davao ma'am? Lain nagpizza na mo. Lain pizza kay mukalit para nagtawag ang Manila. Ang tawag niya. Before sila matawag, contact sa CaseCon. CaseCon sa ang LGU, ang barangay, nga asa nagpuyo siya, ang kapitan, kanya ang LGU, so diha ang district city social welfare district office nito diha in charge kami kanya hangtod nga kanang mabot ang taon nga pwede usahay man god nasa lang rescue kanya asa man nasa lang identify nga family pero pangtana dawaton ba sila sa family. So kami dito bugsan na kami dito sa obos dawaton ba nila si kuan kabaw nasa nilang umangkuan ito, parinto dito, So, kung po sila malipayon na pang gidawat mo. So, hantod nga, ang positive thing lang, tungod kay ato manggulabi sa ato mga local government, naging provision of kani sakyanan. Ginasundo dito sa airport. Ginabangan sila ito, makauli na sila ang barangay. Last na lang po ma'am. Yes, ma'am. Active naman ang ato ang program, pero kano sa natay target date ma'am or like year na when ta
mahimo na po nato siya diri sa Sa Davao, oo. Actually, muna kami na pangatangan na, tubang. Kapag di ka ba yung sa itubag, pwede rin kami nagulit sa budget. So, oo. Sa kaya ang wala, di nila karon nagsugod naman god. So, actually, naano gani sa kung matanda mo sa Facebook page sa pag-abot program na ano na reach out na 2,862 na-apply na profile na 6,872. So imagine niyo na as of August 20, 2024, may na sila na reach out na kami sila ginabutang sa atong facility sa katong ang ubang gibutang sa facility ang ubang ginaro-integrate na sa nagkalain mga sinila location. Kunya kanang sa inyong pangutana ma'am kung kamusta dili sa kung matubag ma'am ha kay kana sa national maguna siya nga mandate nga basta gikuan lang nato nga muspod gid ni siya sa ato ana ma'am. Thank you, ma'am. To Engineer Richard, sir, since nag-overall champion ang ato ang region sa ato ang competition for this year, kamusta po ang preparations nato, sir, for the next kanang competition nato since kanang medyo taas ang ato medyo taas ang expectation labi na kay Davao region nasa to ang nadaog. Nag-start na ba ta? Yes, ma'am. Kaning atong mga winners no sa region, particularly kaning mga gold winners nga 5 ka buok, naay plano ang ato ang head office no through our world skills na office diha sa Central nga i-train sila ng mga further training in preparation sa ilahang pagsalmot aning ASEAN Skills Competition next year. So definitely dito ni sila mag-training no sa either sa Central no or asa mga areas nga para kuan pagid mahalas pagid ang ilahang mga skills nila no kay we are competing no not only against other competitors from other ASEAN countries but also we are competing against the international standards no kaya ginagamit nato world skills standards na no ang ginagamit nato kani world skills nga competition rules so di ini siya pang Pilipinas lang rules atong ginagamit so yun na ma'am ang preparation. So, sa ako, di-prepare na dyan ako ang sarili daan nga pressure kay ano magud siya, murag dapat physically and mentally magud ka na kanang ready ba kay once manggod nga mag-start na ka sa competition or during preparation sa competition dapat fix imuhang hunahuna diha sa competition bawal ka ma-distract sa lain nga kuan nga ginabuhat dapat focus ka diha ug syempre kana tanan lisod na siya i-achieve nga preparation lisod na siya makuha imuhang gusto kung mag-rely lang ka sa imuhang sarili gud so sa karon ginabuhat nako gi-rely gid ako ni tanan sa Ginoo kay wala man jud imposible kung pangayoon mo sa iyaha kay kanang once man good nga musulod ka ani or sa karon nga preparation namo international among kalaban which is dili na gid siya basta-basta nga kalaban kay since man good since nga nag-join ko ani ibutang na ginas kong hunahuna nga tungod kay nisulod ko ani prepare na jud ko og andam na ko nga musabak na pud sa international nga competition then sa practice daghan kay challenges nga kanang posible nga bagian isa na time management sa work then practice then kung saan mo pag-manage sa imong time nga dili ka ma-distract sa lahi nga ginabuhat so ko lang butang gid ako fix na ko kung una-una nga mudaog ko ani kay gi-represent na ko ang ako ang eskwelahan ang ato ang region ani nga skills area. Okay, to bago ka, before na daog ka sa kung champion before ka na sa TESDA, isa lang trabaho o how did you come about sa programa sa TESDA itong internet training? Internet network public. So, bago ko naabot ni eskwela pa ko kuan, nag-enroll po ko sa TTSP sa program sa TESDA. So, ni siya
murag calling na lang pud sa ako ba nga naabot ko ani nga competition kay ang ako ang kuan karon, ang work na ko karon network administrator ko sa Mango Radio, Christian kuan na siya, Christian Radio na siya sa Buhangin. So makaingon pud ko ba nga fix kaayo ako ang skills diri IT network cabling is more about internet, fiber. So murag connected siya sa ako ba, makaingon jud pud ko nga kanang wala dili gid na siya coincidence, calling gid siya sa ako nga kanang sakto sa ako ang skills o sa ako ang trabaho nga network admin, ako nag-handle sa kanang connections dito then pag ano man gud CSS ako ang gi-enrollan sa dito sa Core IT nga kanang na siguro po dito sa akong eskwelahan ba nga computer gihapon, so makaingon to nga smooth ako ang pag-apila ng competition o dili na kay bago sa ako kani, so mo to nga dili na jud makain ko nga okay ra ni sa ako I think in demand siya na work because naghanap kayo, I think almost all of households sa Davao are in broadband internet connection and also nagakuha na sila ng internet line infrastructure sa buildings, no? Ano yung plan? Mag-upload ka ba o mag-trabaho ba sa so naadyo ko'y plano nga mo abroad kay sa ako ang gitrabahoan karon. Niingon jud ko sa ilaha nga mukuha jud ko experience sa inyo para mahon pa ko ang skills, makuha pa nako kung unsay wala na ko nahibalan, tapos ni additional pa gid nga nag-appeal ko competition dito na jud ko nakaingon nga kanang nagkadagdag ako ang nahibalan ba. So na ako plano nga mo abroad siguro mga kung makaingon ko nga okay na ko sa ako ang nahibalan, sa ako ang experience kay aside man gud sa network admin ko niabot na sa ay konsad ko sa simbahan ka ng technical sa dito so aside sa network admin naga konsad ko sa media sa simbahan, so tanan murag privilege kay ni sa ako ba nga naabot ko ani nga kanang competition kay murag kato kung gingin kanina calling din sa ako ang skills to connect ko lang ko because skills to siya DIA plans yung ating mabalik pag-abot na beneficiaries mag-kuha sa TESDA like kuha sila ng mga skills like configuration, planning and others much very needed technical skills technique. Of course, ang atong government is working together, no whole of nation approach magita. So, which means kami po, sa DSWD, nag-contribute ka ng mga referrals sa TESDA, sa DOLE, so nagkataptag mga DTI, DTI, all of them are available naman. So, it depends pa rin sa kliyente kung ano yung gusto niya. No, kasi balik tayo lahat kahit na isalang natin lahat ng mga menu yan kung ayaw nila, so hindi rin. So but siguro tama ka sir na ilatag din namin sa kanila kung gusto nila ng mga skills training po. Okay po. Questions from our friends from si Carlo. Okay, hello. At kay mga sa DSWD, ma'am sa kataas or ubay-ubay ba ang mga ngani nga insidente man kung asa ang taga Davao Region or Davao when yung moadto sa kauluhan or mo Sa abroad? kataas sir? Ano lang ipangutana sa kataas? Yes ma'am. Unsa ka common kaning ngani nga insidente kung asa nga Davao when or taga Davao Region moadto sa kauluhan sa Manila or mo abroad ma'am pero ma-fail sila ma'am, stop sila dito sa Manila ma'am. Wala tayo ko nang gingunin mo sir data, no, statistical data na nagipangayo sir, no, wala kayo tayo na nga figure, wala ko mahatag sa mga figure, pero as kita kanang murag ato ang murag kabalutan nga daghan gyud mulangyaw sa Manila kay kanang they look for a greener pasture nga para sa ilaha kanang paspas ang income dito, no? Hindi kita kabaso nga ang nagpuyo sa bukid mubaba sa diri sa tuwa.
No, di ta ka kuang isa kita gani ganun ta matog lain lugar, no, nga kanang syudad, bisag syudad ba ta diri. Oo. So pero kana sa percentage sir, di lang ko kakuan na sir. Katubag ko. Apil ba ma'am sa reason kay kaning murag illegal recruitment? At tinuod gina sir, na ginang gitawag human trafficking. In fact, natay isa ka survivor, no, katong isa na to ka beneficiary from Ata tribe sa Paradise Imbak, Pakibato district. She was survivor of human trafficking. Kay gipangakuan siya, magtrabaho siya og kanang factory, magtrabaho siya, kung pa siya to 16 years old. Pero pag abot sa Manila, dili ay mag-boyless queen sa dito, no, sa asa Tidapit. Pero siguro kato siya, nakatabangan niya ang kagalingan, nakascape siya. But at the end, wala siya capacity, wala siya asa siya padulong. Street siya. Ngatong nag-puyo siya sa street, ano sa siya tayo nga na-rescue na siya sa pag-abot program, nabutang siya sa center sa Haven for Women dito, and then balik na to siya diri. Salamat kay after 40 years na pag-uli niya, gidawat gapon siya sa iyang tribo. So karon we work together sa iyang tribo sa Ata tribe, kay sa iyang balay, sa iyang mga plano ana diha. Kay tribo man gapon siya mobalik. Ano lang ma'am, any reminder na lang po ma'am sa dunay balak na mo adto dito nga mag-igmat or ano ba? Bitaw. Dili na po ko kaingon na kay kana sila yung gusto gid nila, yan na. Di man gid mapugnan. Pero ang kuan gid nato diha nga unsa ba na sir kanang nabay bayaran na sir sa mga recruiters? Wala man sir, no? Kasagaran naman ibayad. Mag-income. Oo. Gawad lang nato atong mga kababayan nga dili lang ta magpataka-taka lang og kanang kinsa rin recruit nato nga watakaila kanya kanang kabalo na ko na sila mga tik sa tuwa niya kung kanang dili ta makonsulta sa ibang tao, dili ta masulti sa tingilikanan niya lahi na dito ang intensyon, no? I-traffic basig dili lang ang kita dagon sa laing lugar, pati pa nga to ang physical nga lawas na nga uso na ng pagbaligya sa kidney. So kalisod kayo makalayo na ta sa atong lugar, na-survive pa sa laing lugar na wala tayo kapasidad, wala ta kahumag-eskwela asahay ang uban kasagaran, no, niya asa ta padulong. So mo nang street gid na siya. So ayan na lang, hindi lang ta magpataka gyud. Thank you ma'am. Sa TESDA po kay Sir Engineer. Sir, murag karon di ba gisugdan ang katong enrollment for technical vocational? Pila tong gidawat sir? In terms of kanang siguro availment na imong ginaingon, na magud kay maingon ta natay duha ka klase no, natay scholarship program, napod kay kanang regular programs mo na siya kanang mga paying ng mga students. So ang mga accept katong ato mga institutions na rehistrado sa TESDA. So for now, ang atong diploma program, so naga-start na og profiling and interview. So masugdan na siya within the month, no, kanang sa diploma. But other skills mga programs katong mga short courses program, so padayon na whole year man na siya. So wala may ginasunod na by semestral. Pag na mga mag-open na programs from institutions, so we can accept, no? Tapos natin orientation bago magsugod ang klase. Ano lang sir, padisyon. Sir, sa impact sa mo sir ang mga programa sa TESDA? Dako kayo sa impact sa ako ang sa ako labi na sa undergraduate ko kay since na nakaundang ko og eskwela sa college, i-decide ko nga may eskwela di ko TESDA kay kanang wala ko'y kanang wala na ko'y kapaingnan ba kay sa karon magud nga panahon murag needed na po ang TESDA as murag papel nimo ba para makapanarbaho ka, murag required na ganin na siya sa college karon sa mga sa IT. So makaingon ko nga dako kayo tabang ang TESDA kay
kung wala ang TESDA, wala ko na enroll atong sa CSS nga kanang program or TTST nga program sa TESDA. Wala jud ko diri karon dili na ako ni experience ni nga magatubang ana mga kamera, wala kanang mudaog sa competition, mo appeal competition. First time sa nako mo appeal og first time na ko matug Manila tungod sa TESDA. Nakaabot murag achievement kayo ni sa ako nga part ba kunya murag privilege kayo ni sa ako nga kanang dako kayo og tabang gid ang TESDA sa ako nga part kay aside sa mahon ako ang skills, ma-discover kung unsa jud ako ang skills, nakatabang sa siya sa ako ang pagtrabaho. Ay, sir, parang mo after ani sir, magtrabaho ka sir or mag-create og negosyo ba sir? Sa karon na jud ko ikuan na ko'y trabaho karon sa Mango Radio, so nilive lang gani ko isa ka bulan para lang ani nga competition. So na ko'y work karon nga blessing kayo ni siya ba kay nanay nagulat sa ako nga pagkamas competition nanadag di trabaho. Good morning to our distinguished guests. I would just like directly ask to RD Carbayas if in regards for clarification lang for the categories online for volunteerism. Does it need na any format will do regardless kung reels ba or katong HD talaga na for online uploads being published on YouTube or social media sites po? Yeah, so far sa guidelines for the best volunteerism reporting or online media for individual, for example, it is defined by it is a media practitioner with news, feature, or editorial type of articles or segment or report on volunteerism and its contribution to national development have been published in online media. So, pag lumabas siya sa any online platforms, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok ba yan siya, anything online na siya na platform, basta a legit individual media personality na nag-produce siya nitong mga material is eligible para nominate under the category of reporting in online media. Okay, so yung duration ba, is it documentary or just na parang special report to be featured sa online talaga? Yeah, pwede siyang documentary, pwede siyang series, pwede siyang one segment lang, so one report or one article even, pwede siyang ganun sir. So actually yung coverage niya is from September 2023 to June of 2024. Yun yung mga coverage of materials na napalabas ng mga media natin on volunteerism. Okay. Again, September 2023 to June po of 2024, mga eligible for nominations. Okay. Last na lang on my part, Sir Carbayas, in regards to some of that, does it literally yung media na to cover kahit sa malayong lugar talaga, does it have to be featured in the respective media outlets and online presence po? Ano ibig sabihin? What I meant is, I have to explain na in regards na if any location to cover, whether by invitation po from various NGOs or sa government organization, for example sa Philippine Air Force, I suppose, meron silang medical mission, is included part of the volunteerism? Yes po. Yes po. Part siya na promoting volunteerism work. Di ba ang kabantan, they have this legal forum sa Attorney Mendoza, di ba, yung legal aid, volunteerism, di ba, mandatory in the platforms, mga volunteerism related na advocacy for the legal aid. Okay, since wala na pong pwede muna ako mag-timeline lang siguro guys para sa Bayanihan Media Awards. From this time onwards until September 20 po yung deadline ng ating Bayanihan Media Awards. And then
sa submission po natin dito sa ating PIA, pwede po sa PIA Provincial Office o pwede pong dumiretso po kayo sa Regional Office. Ang validation period po will be September 23 to October 4. Deadline for the submission po namin sa shortlisted entries para sa titignan po ng Regional Selection Committee will be on October 11. And the deadline for the submission of regional awardees po natin for review ng National Selection Committee will be November 8. And then there will be background checking, etc. And then deliberation po sa national awardees will be from November 18 to 2022. And then the announcement will be on November 28. And awarding will be on December 12. Thank you. Okay, so I want to again announce ang bukas kapihan sa Bagong Pilipinas featuring Department of Media Education. Then also, bukas yan sa September 3. Then September 4 we have may Mindanao, yung petition para sa Mindanao, Caravan, the passport. So we just wait for our media president. Keep statements. I would like to thank CS Roy. Congratulations. And also for engineer, congratulations sa Region 11. Bago Marcis and Passion para next year. So Rene, nakasalit anybody. Party statement, we start with first passport. So engineer. Yes, again, in behalf sa TESDA 11, through our Regional Director, Ashari Banto, magpasalamat din sa inyong programa sa Kapihan, because this is also one way of advocating and announcing to the public na for the first time ang Region 11 na hinang champion. And by the way, sir, we would like also to announce na we have our new secretary, Director General, in the person of ato ang congressman sa Negros Occidental, Honorable Francisco Kiko Benitez. So siya ang bagong di-appoint as the TESDA head. Siguro mga for about more than a week pa lang. Message. So salamat aning salamat aning privilege kay first time jud kaayo na ako ning nahitabo sa okay na buhi. So dili na ako kalimtan pag ingon nga kanitanan gikan kini sa Ginoo, blessing kini sa Ginoo mong naabot ko diri ang naabot ko diri. Even the many years back for nag-hosting ako ng TESDA, more on the Federation of Planning nila kasi sige sila ang region remember first place at ang strength ng region nila sa Federation ng parang yun pa natin ngayon is marami na hanggang 5 medals ngayon. So yun. So yun tapos statement? Sige. Una-una, the government continues to recognize the role of our media in development and in promoting volunteerism sa ating mga kababayan. And we continue to do that. And then at this time, we hope that we will also give due recognition to our media partners through the Bayanihan Media Awards. So this is a call for our media partners to submit nominations or to at least endorse to us kung sino man ang potential na media partners na pwede natin i-nominate para we will help process yung kanilang mga requirements. Again, we hope that our media partners will continue to help the government in promoting our programs, most especially the government is still perfecting all the mechanisms and the programs na pwedeng ibigay na siguro sa paulit-ulit na mga issues na nilalabas na sa ating bansa, we still continue to perfect din mga mechanisms gaya sa ginagawa ng pag-abot, mga training programs ng TESDA, and of course, napakalaki po ng role ng ating media partners on this. Again, we hope we invite everyone, our media partners, to submit nominations. September 20 po ang deadline. Maraming salamat and thank you. Thank you very much sa pag-invite ng DSWD. So it's an honor to be here to represent the DSWD. And sa pag-abot program, dumating na sa atin ang pag-abot program. Kami naman ay nandito lang para
para kung sakali may refer kayo ng mga homeless families or mga street individuals, mga anyone na nasa lansangan, meron nag-respond naman po tayo. So, pwede po silang lumapit sa atin para po mai-refer din. At saka of course sa mga local government natin. So, thank you po sa lahat po ng nandito. Okay, thank you so much for the friends sa media, for attending our press con, and also to SM City Davao for the hosting, and also to Speak Free for the Religious Dance of Coffee. Till next week, mga topics sa Christmas. Maraming salamat.